Isa si Mona Alawi sa mga nababalita na mayroong type 1 diabetes. Kamakailan nga lamang ay nadala siya sa ospital dahil nagkaroon siya ng komplikasyon. Ano nga ba ang type 1 diabetes at paano nabubuhay ang mga taong mayroon nito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang type 1 diabetes ay kilala rin sa tawag dati na juvenile diabetes or insulin-dependent diabetes mellitus. Dito sa sakit na ito, kakaunti o walang insulin ang nagagawa ng lapay o pancreas ng isang tao. Ang insulin pa naman ay parang susi na sana ay magiging pamamaraan upang maipasok ang mga asukal sa cells upang gawing enerhiya. Isipin ninyo ganito, kapag kumain kayo ng kahit na anong mayroong carbohydrates, matatagpas-tagpas yan at magiging asukal o glucose. Yang mga asukal na yan ay parang mga bisita na dapat makapasok sa silid o sa opisina para magawa ang pakay nila. In this case, yung mga asukal na yan kinakailangan makapasok sa cells para maging energy. At para makapasok sa cells, kinakailangan nila ng susi. Yan ang susi ay yung insulin. Yung insulin, papasok yan sa susian o tinatawag na insulin receptors. Para sa ganoon ay magamit bilang enerhiya ang blood sugar. Pero sa type 1 diabetes, hindi nakagagawa o kaunti ang nagagawang insulin ng lapay. Kaya ang ending, hindi makapasok ang mga asukal at nananatili ito sa bloodstream kaya tumataas ang blood sugar ng pasyente. So, ibig sabihin, kailangan niya talaga ng tamang dami ng insulin na ituturok sa kanya habang buhay. Ang isang taong mayroong type 1 diabetes ay maaaring makaramdam na parang parati siyang uhaw, ihi ng ihi. Sa mga bata, pwedeng napapaihi sila sa kama lagi, parating gutom, nababawasan ng timbang kahit hindi naman nagda-diet, nagkakaroon ng mood changes, madalas sa pagod na pagod at nanlalabo ang mga paningin. Sa kaso ng type 1 diabetes, hindi pa alam magpasa hanggang ngayon ang dahilan pero sinasabing linked ito sa genetics at ilang mga environmental factors na sumisira sa mga cells sa lapay na nagpuproduce sana ng insulin. Isa sa mga komplikasyon po ng type 1 diabetes ay ang tinatawag na diabetic ketoacidosis. Dahil sa sobrang bagsak ng insulin sa katawan at hindi nagagamit bilang enerhiya ang mga asukal sa dugo, bine-breakdown ng atay ang fat stores para maging enerhiya at sa prosesong ito nakagagawa siya ng ketones. Kapag sobrang dami ng ketones, pwedeng mag-build up yan sa ating mga katawan at maging delikado. Pwedeng makaranas ang pasyente ng sobrang pananakit ng ulo, mabilis at malalim na paghinga, dry skin, dry mouth, fruity smelling breath, sobrang pagod, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Pwede ring makomatose pa kung hindi maagapan kaya sa mga panahon o sa mga ganitong kaso, kinakailangan ng tamang administration ng insulin na kinocompute ng inyong doktor. Pinakamainam din na mayroong sapat na guidance ng isang dietitian ang mga kagaya ni Mona upang mabigyan ng tamang abiso kung gaano nga ba kadaming carbohydrates, proteins at fats ang kinakailangan niya sa buong araw para ma-optimize ang kanyang performance sa school at sa work. Wala mang gamot sa type 1 diabetes, maaari namang makontrol ang sakit na ito kaya pinakamainam ang tamang konsulta sa mga tamang profesional gaya ng mga doktor at nutritionists. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang mga ito ay paalaala lamang dahil ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!